Nag-inspeksyon ng mga otoridad sa ilang tindahan at bangketa sa Quiapo kung saan napag-alaman na ang mga dati nang ipinagbabawal na produktong pampaputi ng balat ibinebenta pa rin pala sa publiko. Ang paggamit po ng mga ito maaaring mauwi sa pagkasunog ng balat. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Simple lang daw ang nais ni Carol, ang muling maging malambing ang kanyang mister. Kaya gusto raw niyang magpaganda at magpaputi. Dahil kapos sa pera, sa bangketa sa Quiapo bumili ng whitening soap si Carol. Pero ang hinahangad na maputing kutis, nauwi sa sugat-sugat at butlig-butlig na balat. Ano pong sabi ng mister niyo? Di maganda, lalo yatang ako nagalit na dire na yata. Hindi na nga tumatabi. Gaya ni Carol, mga peking whitening soap at cream din pala ang nabili ni Modesta. Matapos lang ng isang linggo, nasunog na raw ang kanyang balat. Ito, yan, maitim na yan. Yan, tapos dito nga, halatang halata na yan dito. Hindi na ako makalabas sa labas, nahihiya ako sa mga tao. Ayon sa Food and Drug Administration o FDA, 2008 pa na magsimulang kumalat sa merkado ang mga peking pampaputi. Karamihan sa mga ito, smuggled. Ipinagbabawal ng ahensya ang mga naturang produkto dahil sa di umano'y taglay nitong nakalalasong kemikal, partikular ang lead, mercury at arsenic. Actually, yung mga metal salts nga like lead, mercury, ayan, yung mga zinc, basta yung may mga ganong metallic ingredients, may mga toxic side effect yan. Kadalasan ang nadadali dyan yung nervous system natin. Sa tip ng asset noong linggo, nagsagawa ng inspeksyon sa Quiapo ang Manila Health and Sanitation Office, Manila Chapa at Eco Waste Coalition. Agad nilang nasampulan ang drugstore na ito. Ito po, matagal niyo na rin pong binebenta. Mga this month lang actually, may sinabi silang ban dyan. Pero afterwards, wala na po ako naririnig eh. Hindi rin nakaligtas ang kalapit na tindahang ito. Ang may-ari, tikom ang bibig kung saan niya nakuha ang mga pekeng pampaputi. Ang mga nagtitinda naman sa bangketa, kanya-kanyang tago ng kanilang paninda. Meron kami naka-assign na sanitation inspector doon, so lagi namin ipamomonitor. Ang ating po mga lehitimong kosmetiko ay syempre po kailangan nabibili siya sa isang mga legitimate business operations. Dapat nandun yung pangalan ng manufacturer. And other than that, mayroon net content, ilan ang laman. Victoria Tulad, GMA News.